Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Marhay na aldaw sa Indo, kabos mga dugang, kumusta po kamo? Ako po si Tess Banyares Delfin, kukumustahon ko ang sakuyang kairibahan digdingon niya na pagkaaldaw. Si Adonis, ang sakuyang kairibahan. Kumusta sa imo, Adonis? Kumusta Tess? Maray man, and kumusta sa tuyang mga parantabay? Kumusta po kamo sa Indo Kabos? Ako po si Adonis Aguilar Jr. Maugmang pagdangugon mga tugang ang pagkukurumustahan. Kinukumustata ang pagpuon ng sarong conversation kung kita nakakasabat ng kaamigo, kaparyentes, kapartidaryo. Sa imo, Adonis, kumustaan sa imo mga kalalakawan. Siring man po, maugma na makakaibahan tango niya na pagkaaldaw an sa tuyang Arsobispo igdi sa Caceres. And doon, ika na ang mapabisto sa iya. Tama yan, Tess. And dito na pagparapahalo yun. Ipabisto na niya to ang main host kang programang ini. Kumusta, Bishop? Sa Arsobishop Rolando Octavo Stria Tirona, OCD, DD. Marhayman, Adonis. Kumusta Marhay. sa imo, Oy, Archbishop Tirona? Salamat. Ako'y tuwang-tuwa na mapasimula natin ang ating programa. Kamusta, Among? Yes. Isang programang para sa akin ay napakahalaga. Ang halang purpose nito ay para maihera ko sa Indo ang aking pastoral experiences digdi sa ating napakagandang Archdiocese ng Caceres. Kayo, kamusta naman kayo? Mabuti po, Archbishop, and we are so honored that we have this program. And this is actually the pilot episode of our program, and we hope na tuloy-tuloy na po ito para patuloy po ang pangungumusta natin Yes. sa lahat nating mga Very good. parokya. At ako rin, nais kong gustong kamustahin ang ating mga tagapanood at tagapakinig. No? Dahil pag nagkakamustahan tayo, sabi nga, we create a bridge, yung tulay, Yes, na, yes. yung tulay ng pagkakaibigan. Alam mo, sa aming bokasyon, napakahalaga nung makikipag-connect kami sa mga tao. That's true. Dahil pag wala kaming connection, wala kaming, sabihin natin relationship, ugnayan. Ano ba yung ugnayan sa Bicol? Koordinasyon. Connect. Connection. Pero more than connection, itong relasyon, yun, napakahalaga niyan. Tayong Pilipino sa ating kultura, paano tayo nagsisimula? Kumbaga sa pagtawid ay merong first step. Ang first step natin sa ating relasyon, ugnayan ay, kamusta? Yeah. Di ba? Kamusta? At kapag kinakamusta ka, at nangangamusta ka, ang ganda ng feeling. Di ba? Nakakalungkot siguro kung walang nangangamusta sa atin. Ibig sabihin nun na walang nakakaalala sa atin. Correct. Di ba? Opo. Pero pag kinakamusta ka, Parang ang sarap na pakiramdam. ng Oo. pakiramdam. Kaya nga eh. Pero ito hindi lang to kamustahan na parang chismis ha. Ang layunin nito ay parang ma-share ko sa Indo ang aking pastoral experience. Yes, yes. Na napakayaman, napakaganda. I'm just 4 months here. Pero ang feeling ko parang 2 years na ako dito eh. Except sa white hair, no? Andito nga para si Father Edwin. Itong aking sekretary. Father, kamusta? Marhay po. So, Ogma po ako na nakaibanan. Bako lang nakaibanan si Archbishop. Bako sa nasa opisina o saka sa pagduduman sa mga bibisita sa mga parokya. Kundi urog na yaon digdi. Magkurumustahan. Makurumustahan kita. Bako lang kita. Kundi kukumustahon taman ang mga televiewers niya to. Sa tuwing mga Ang parokya. alam mo, Don, Ates, ang maganda dito sa ating programa,
ay hindi ko lang ibabalita sa nang pumunta, anong ginawa ko, Yes. kundi i-share ko sa inyo yung feelings, damdamin ng mga parishioners natin. Dahil ang simbahan naman, hindi lang naman yan organisasyon. Ang simbahan ay buhay. Ang simbahan ay buhay. Kaya, tuwing pupunta ako sa mga parokya, sabi ko, kailangan i-share ko to sa mga tao. Kaya, salamat sa inyong dalawa. Thank you. Welcome po. Salamat sa ating organizers, sa ating CRC, no? Opo. Na meron tayong ganitong programa. At naniniwala ko na marami po sa inyo mga nakikinig, masisiyahan kayo dahil di nyo po makikita ng inyong, obispo, yung kapatid, para mag-share sa inyo na ang ating pananampalataya talagang pang-community. Banwaan. It's a community faith at makikita natin ito. Kaya ako'y natutuwa na makasama nyo dito. So, muli, kamusta kayong dalawa? Kamusta kayo? Oy, by the way, pangwakas, sasabihin ko lang na kung meron nakakamusta sa atin parati, si Lord. Of course. Si Lord. Siya ang talaga nangangamusta sa atin. Araw-araw. Kaya yung mga Lent natin, yung mga pamamibi natin, si Lord ang nangangamusta sa atin. Kasi gusto niya, nasa markay na katayuan tayo. Kamugtakan. Kamugtakan. Oo nga. Don't worry. Darating din niya, magbibikol na ako na gusto. Kamustahin niyo, wag muna yung bisag, kamustahin Bicol. Ang ganun. Ang marahay, ang maugmang maray kay Archbishop, kulit very eager siya, very willing siyang maray na To reach out, makanood. yes. and As in, then- huli kayan, madalion po siyang makanood nin magbikol. 9 days after installation, nagbisita tuloy siya duman sa si Ruma. As in, nagkumpil, Bicol na po ang ginamit. So, and then after kayan, 10th day, nagmisa na po siya nin Bicol. Pero hindi alam ni Father na sa gabi kumakain ako ng maraming pinangat. Oh, At saka maraming Sili. Yung sili. maanghang. Oo, Pinuktok. para lumuwag ang bibig, parang may na bird. parang mas well modulate pa. Sabi nila actually ang langlingwahe o dialect, matututo ka when you listen at when you repeat and when you remember. Yung listening, I enjoy that. Yung repeat, nagagawa ko. Pero remembering, medyo may edad na. Kaya mabuti kinakamusta ko paminsan-minsan, naaalala ko tuloy yung kagandahan ng ating dialect Bicolano na dapat namang maging vehicle natin para sa pag-share ng marahay na balita ng Panginoon. Mga tugang sa tuya pong nahinanyog ang pagpahayag kan obheto kan programang ini hali po sa tuyang Arsobispo kan Cáceres. Kaya po sa muyang pagbabalik sa tuyang mapong aramon, kano ng mga parokya, ang binisita ka sa tuyang namumutan na Arsobispo, digdi sa Cáceres. Kumusta po, Bisya? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Center, PBN TV5 DZOK, Radio Veritas 98.3, and 24K Pawn Shop and Jewelry Store. Kumusta po, Bishop? Is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Decca Homes, and Goldprint Publishing House. In his nearly 8 years as Pope, Benedict XVI took a total of 24 trips outside of Italy. His journey began in the German city of Cologne for World Youth Day in 2005. It was his first major event where he officially introduced himself to the youth. He visited Germany in 2 other occasions, once to his native Bavaria where he grew up, the second to Berlin, where he also visited the convent where Luther lived. In 2006, he traveled to Poland to honor John Paul II. He also said a prayer in the famous concentration camp of Auschwitz. Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo, che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. In July, he visited Spain to lead the World Meeting of Families. He visited that country in 2 other occasions,
They include Santiago de Compostela and Barcelona, where he went to the Basilica of La Sagrada Familia. The other visit was for World Youth Day 2011 in Madrid. And even the heavy rain didn't stop the Pope from meeting with roughly 2 million youth. In 2008, the Pope went to the U.S. He prayed in Ground Zero with families who lost loved ones on September 11th. Then in July, he went to Sydney to lead World Youth Day in Australia. He went to Africa twice. In Cameroon, he went to a hospital for AIDS patients, and then he went back to Africa to deliver his apostolic exhortation. In 2009, the big highlight was his trip to the Holy Land, where he left a prayer in the Wailing Wall. In 2010, he went to the UK, where he beatified Cardinal John Henry Newman. 2012 was the year of his last trips. The warm welcome he received in Mexico encouraged him to wear a Mexican sombrero. He also visited Cuba, where he met with Fidel Castro. Lastly, the 85-year-old Pope visited Lebanon, inviting all Christians in the Middle East to be open to dialogue with Muslims. Dites chez vous, à vos familles, à vos amis, que le pape ne vous oublie pas. Dites autour de vous que le pape est triste à cause de vos souffrances et de vos deuils. Benedict XVI was elected Pope after John Paul II's death. The Polish Pope was known as the Traveling Pope, and despite the physical limitations of Benedict XVI, he continued with the tradition. Nakaaging Nobyembre 14, nag-abot sa Archdiocese kan Cáceres as informal na nagtukaw bilang bagong Metropolitan Archbishop, si Monsignor Rolando J. Tria Tirona, OCD. Siya ang dating obispo duman sa Infanta, Quezon. Pano nin kaugmahan, sinabat siya kan gabos na kapadean asin mga tao kan Archdiocese. Sa laog nin haros 4 na bulan ang nakaagi. Dakul na siyang nabisitang mga parokya asin mga institusyon kan lokal na simbahan kan Cáceres. Kumustahon niya to an sa tong arsobispo sa iyang mga enot na bulan kan sa iyang ministeryo digdi sa Cáceres. Nahilingtaan sa iyang pag-abot. Nahilingtaman ang pag-install sa iya bilang bagong arsobispo kan Cáceres. 4 na bulan na ang nakakaagi. Kumustahon ta po si Archbishop Rolando J. Tria Tirona kan sa iyang mga kalalakawan sa laog po nin 4 na bulan. Yes, magaylo na maray itong installation ni Archbishop. And Bishop, ano po itong namatian mo or what did you feel nung andun ka? That was a very memorable installation. Iyo, tama kayo, no? Di lamang ito memorable for being colorful, lalo na ng Espiritu Santo, filled with the Holy Spirit. Dahil yung in the midst of mga palakpakan, batian, nandun yung Spirit na para sa akin, the Lord is binibigyan ako ng Panginoon ng bagong kawan na dapat kong alagaan. At ako naman nararamdaman ko sa kanila na wini-welcome nila ako birang ipinadala ng Ama. At nakikita ko sa kanila yung encouragement dahil hindi ko madaling sabihin nating sumang-ayon na maparito. Siyempre marami akong pinag-isipan, pinagdasal, pero simula pa noong una akong pumasyal dito, before the formal installation, na-feel ko na talagang it is a very nice place. Hindi lang historical, pero yung piety, yung buhay pananampalataya ay buhay na buhay dito. Salamat sa ating minamahal na ina. Iyo po, Archbishop, memorableng maray itong ginibong installation.
kang naaraman ni pa sa nakang September 8 na igwa na kaming bagong arsobispo. Inot mamundo dahil siyempre pano pa kami, mixed emotions. Pano kami siyempre si pagkamot kay Archbishop Legazpi. Alagad sa dakulang pagtubod, ini panahonin biyaya na itinatao sa mahal na Diyos, urog na sa Cáceres, na igwanin bagong pastol na mabisita sa Santo. Kaya saro pong very memorable moment duman po sa installation. Iyo kan gabos na mga padi, gabos kami as in representatives kang institution, nagduman kay Archbishop, nagdulo sa pagtaonin onra, sa pagtaonin respeto, as in sa pag-ako po sa inyo. If I may add, daragdag ko na isa sa nakabigay sa akin ng malaking encouragement ay yung the thought na Archbishop was the spiritual father, Archbishop Legazpi, no? For 28 years. And alam ko na pag si Archbishop Legazpi ay namuno ng isang gawain, no? Talagang ayusin niya yan. At talagang parang sabi ko, wow, everything is so nice here. Ayos na. You know, para hindi lang ayos in terms of administration, pero in terms of yung kanyang fatherly care organization. Kaya yun din ang nakabigay sa akin ng malaking encouragement. Because I consider him as my big brother in the episcopate. Ganun. Yun ang appeal ko. Kung baka naka-streamlined na. Everything else was already in place. Saka yung kanyang encouragement. Siyempre, Tess, sa tuya man ang mga pagmati bilang pinapastol yung mga parokyano. Talagang maugmaon na ang pagmati na may bago kitang arsobispo and uya siya kaiba ng tangon dyan. That was really very memorable for me. Yes. Ako yung mata ako ang inot na ka-interview kay Archbishop kapag baba niya, duman sa tabok. Okay. Ako to Archbishop. Yung medyo siguro makulit. first time nyo rin makakita ng installation, no? First time. This is my first time actually. That's right. My first time also. Dahil lang huri, 28 years pa na nakaagi. So, mga around 1984. So, 2 years old pa lang ako kanto. Ako po, 5 years old pa lang. Parang ako, elementary. Bishop, kumusta naman po ang impressions ninyo sa mga nadalaw niyong parokya? Pwede niyo po bang ibahagi sa amin yon yung mga nadalaw mong parokya sa loob ng almost 4 months? Before I share test yung feeling ko about yung parishes, natutuwa ko na in my 4 months sobrang 35 parokya na aking nabisita. No? 15 sa Rinconada, sa Central, mga 7, 7, Partido Tulo, at mga 10, no? 10 sa parang sa Bay Area. Pero po, kay Archbishop, nadumanan mo naman si Tulong Seminaryo. Yung seminaryo San pa. Jose, digdi sa minor Yes, and sa major. Pero kay lampas naman pong 10, sinadumanan mong mga religious institutions, religious congregations. Tsaka siguro sasabihin ko na in general, na-notice ko na mga parishes talagang well-organized sila. Well-organized liturgically, administrative mga tao, and yung welcome, mainit na pag-ako ng mga tao sa akin, talagang nakaka-move. And I'm very impressed na binibigyan nila ng halaga yung formality ng liturgy, na mahalaga yun. So, from the very start, pagdating ko, I'm welcomed by the parish. Salubugin ako ng parish priest, ng mga tao. Liturgical welcome flag list pa minsan. May banda pa. May yellow flag list. Tapos yun nga, I kiss halikan ko yung cross, incenso, and then tsaka yung procession. So at the very start, sa simula, mararamdaman ko na, nafe-feel ko na yung importance na binibigay ng parish sa liturgy. Na dapat kasi ang liturhiya, yan ang sentro ng parokya, ng buhay parokya. And then, namimit ko rin yung mga PPC members, So, all walks, mayaman, mahirap, matanda, gurang, bata, payat, mataba. So, masaya. Sa madaling salita, parang bumibisita ako sa isang pamilya. Isang pamilya, na ako'y natutuwa sa kanilang kagandang loob at pag-welcome sa akin. Isa pa, nakita ko rin na ang mga kasipagan ng ating pari. Ang
kanilang kasipagan, tinatanong ko sila, how are you here? Kamusta ka dito? Okay lang, Bishop. Kailangan ba ng assist? Hindi, Bishop, okay ako dito. Alam nila yung mga barangay nila, you know, at sinishare nila sa akin yung experiences nila. Eh, doon ako natutuwa kasi ako rin ay naging parish priest for many, many years. So kami mga parish priest, pag nakikita kami, yun ang pinag-uusapan namin. Yung mga lubak na daan, ay yung mga bundok akitin mo. Giramdam ko po, Archbishop. Yung Si araw- pinakainot na nadumanan mong parokya, yung si pinaka nasa puro sa taas, sa norte. Anong pangalan? Ang si Ruma. Si Ruma. Ang huring na dumanan na padi was around 4 years ago. Kang pig-installer ang parish priest duman, si Father Senentiham. Eh, binodyo ko nga sila eh. Pag sabi ko, tuwa ako, kumakanta ako, may si Ruma. So, pirang oras po ito si Biyahita, mga Halawi. 1 hour pasiring tinambak. Ano yan, Father? Nagbaylan ka mo or? Nagbaylan. Baylan, 32 Baylan na, okay kilometers, na 3 hours and a half. 3 hours and a half, dumanan po sa may Di pasok. pagdating nyo Sumakit doon, yung shoulder Archbishop, ko. may ano na kayo, foundation na. Hindi naman. Talaga po. Hindi, pero Balik nakatulog din ako parang duyan. Mm-mm. Pero bisan, hindi duyan, lubak. Alon. Oo, Parang alon. Pero, inaasahan ko na, kasi gusto ko talaga yung parang mission setting eh. Kaya interested ako sa mga coastal, you know. At iba-ibang karakter ng ating mga parishes. Iba-iba, nakakatuwa, no? Of course, sa Iriga, sa Nabua, sa Centre, no? Mga, Oh yeah, oo. These are big magandang parishes. ang mga liturgy nila, yung mga singing, yung choir. Napakaganda. Parang nasa langit na ako eh. Kaya natutuwa ako doon na binibigyan talaga ng parish priest yung kahalaga ng liturgy, ng choir. That's really Maski very na maliit na parokya, ang ganda ng choir. Well organized, malinis. Very, very impressed ako doon sa ganung situation. Anday ko po malingaw, Archbishop. Yes, tungkol Father sabi mo sa mga tao na naranian mo, nadudulukan mo. Si pag dumanta sa si Roma, ang ginibo po duman ni Archbishop is nagkumpil. Oo. Bako sa nang sanggatos o 500 o 1,000, kundi more than 1,500. 500. Ay di, napagal ka kanto, Archbishop ka. Di, nag-start ako ng Bicol. Opo. Ako ang tanda kang Balawg. Eh, marami na. Nag-switch ako sa Tagalog. Tapos nung huli, mas maikli sa English na. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. And then, mga ilan na lang, balik naman ako sa Bicol. Opo. Pero ang masay dito, Archbishop, kasi nakumpil natin sila. Yes, so. Sabi ng ibang tao, Father, sabi, Bishop, di ba kayo napapagod? Sabi ko, hindi, kasi ako yung namimibi sa Espiritu Santo. Pero honestly, maski 1,000, hindi ako nakaramdam nung ngawit, ng ngawit sa Tagalog, ano ba sa Bicol, ng ngawit? Tanglay. Tanglay. Kaya kayong huli, sabi ko, swerte ka, pak. Maraming, Okay. Saro pa po duman, Bishop, itong mga tao, kag nagkukumpil po sa Archbishop, estimate ko kung pirana, binibilang ko kung mga pirana. At sabi ni Bishop, dikit na lang. Tapos nagdakul na naman. Nagpaparadakol sa bayo, nagarong yung katapusan. Alagad ang saro po duman is, pagkatapos, ang mga tao nakakarani sa mga, ano yan, sa kay Bishop. Pagkatapos, si Sarong sabi kan si Sarong taga Duman. Ay, salamat nga yata. Nakugos ko si Archbishop. Very Huwag welcome. mang maray po si kadako ng mga tao, kulita. Nakukugos po kamo, nakabisa po kamo. And having 1,500 confirmants, that's More than unusual. 1,500. pero ang style ko dyan is, That's unusual, the pag, number. pag marami o kakaunti, after the pagkalagay ko ng holy oil, Opo. and then pinapatahimik ko sila para Silent prayer. internalize nila yung kanilang tinanggap. Internalize. So. Kasi baka maging routine lang yan hindi ba? Yung parang normal lang hindi. Yeah. Parang pinapaalala ko sa kanila na mahalaga yung tinanggap nila, Holy Spirit. Therefore, welcome, tanggapin nila ang Holy Spirit, kausapin nila Holy Spirit, humiling sila sa Holy Spirit. At nakakatuwa, talagang prayerful ang mga nakinumpilan. Prayerful, napakahalaga sa akin. Thank you very much, Bishop, sa pingiras mo experience sa Muya na talagang minamati miman. Mga tugang, magbabalik po ang programang Kumusta, Bishop? Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Center, PBN TV5 DZOK,
Radio Veritas 98.3, and 24K Pawn Shop and Jewelry Store. Kumusta po, Bishop? Is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Decca Homes, and Goldprint Publishing House. Mga hararayong parokya sa iyang sinungko, asin siya maugmang inako kan mga tawo, bilang ama na manginginotan sa paglakbay nin pagtubod pasiring ki Kristo. Yaon ang dakulang responsibilidad kan sarong ama, pastor asin leader. Ano ang plano ka sa tong arsobispo sa iyang paglingkod sa Cáceres? Kamusta po mga tugang? So ngunyan pinapadagos ta ang sa tuyang programang Kamusta Bishop. Sabi ta kasubago ang kagayunan kan pagkumusta, iyon na napupunan ta ang conversation. Yes, tama po yan. Pandua, napupunan ang pakikipagrelasyon o ugnayan. Alagad mas napapagayon ang ugnayan, ang relasyon kung naaraman niyato ang nasa buot kan lambang saro. Kaya kung po ngunyan magayon na maaraman niyato ang mga iniisip, minamati kan sa tuyang arsobispo, urog na manungod sa tuyang arkidiocese, asin sa mga issue sa simbahan. So kaya po, Archbishop, magayon po na ngunya nagpupo na kita, we are under your pastoral care. Ano po ang nahihiling mong digdi sa Archdiocese, ano ang sa imong personal na plano, asin kamautan, para sa simbahan kan Cáceres? Maybe some challenges also. Tama yun. Napakaganda ng tanong na yan at napakahalaga dahil ang mga obispo kapag kami ay nalilipat, ang una namin ginagawa syempre ay we look, tinitignan namin, inobserbahan, lalo na finifeel namin ang sitwasyon, ang katayo ng isang diocese.
At nagagawa lang namin ito sa pakikiusap sa mga tao, sa mga padi, of course, sa bishop, sa predecessor namin. So, yun ang una. Hindi kakit kami dumarating na meron akong gawang programa, hindi. No? Dito tinatawag ang humility, ang pagpakumbaba. Na dahil ang pagiging isang obispo ay isang tawag for service. Hindi tawag for popularity ito eh. Hindi ka pinadala at para maging popular ka, hindi. Kundi katulad ni Kristo, pinadala ka para maglingkod ka. And therefore, makisama ka sa tao. Sa tao mo malalaman anong dapat mong gawin. Initially, siyempre meron din akong personal advocacy. No? Katulad ng ating minamahal na Bishop Emeritus, number 1 talaga ang education, ang formation. Formation. O, ngayon, tinatawag natin to evangelization or new evangelization. Sa simbahan, parating number 1. Bakit? Dahil si Jesus, huwag natin kalilimutan, ay teacher, guro. Nagfo-form siya. Diba? Inuhubog niya tayo. So, kaya ang simbahan tinutuluyan. At ang mga bishop, yan ang prime gawain namin. Mangaral, no? Mangaral, ipaabot ang mabuting balita, marahay na balita sa tao, number 1. Second, malapit din sa aking puso bilang bishop, ang mga kapatid kong pare. Sabi ni Jesus sa gospel, Lord, they are yours and you gave them to me. So, Panginoon, sila ay sa'yo at sila ay binigay mo sa akin. So, tungkulin ko na maging kapatid nila, ama nila, kaibigan nila, kalakbay nila, kamangguro nila. So, kaya malakas sa akin yung participation naming lahat, collaboration, mahalaga yun. At pangatlo, na nasa isip ko siyempre, at nakikita ko rin to, nagkukonsulta na ako kay Father Erwin, sa mga pare, marami rin tayo talagang mahihirap dito, lalo na mga batang mga malnourished. Kaya my heart goes to them at sabi ko, magkakaroon tayo mga programa. Mapalad ang ating archdiocese dahil meron na tayong mga religious communities, missionaries of charity, missionaries of the poor, mga servas de Maria, at ang RGS, na talagang naglilingkod na sila sa mahihirap. At meron din tayong social action. May social action, talagang lalong gagawin natin buhay ito. And marahil we will focus sa mga farmers, mga fisher folks, yung mga nasa coastal area. Pag ganito, Bishop, na yung mga kasama natin sa Caceres, talagang tulong-tulong, ma-achieve natin yung mga dreams na pinaplano po. Meron tawag, ang tawag dito, Tess, ay collaborative ministry. So, isang paglilingkod na sama-sama. Hindi na kasi pwede yung ako lang gagawa si Padre. Hindi pwede na yun eh. Kaya ang laiko kasama. Laiko kasama. At saka, pag nagkakasama, wala na yung kompetisyon. Tignan mo, Tess, compete. Pag mayroong kompetisyon, ano nangyayari? Inggitan, di ba? Siraan, chismisan, di ba? Pero yung compete, isigit mo yung letrang L. Magiging ano? Complete. Kompleto. Ano yung L? Ano yung L? Love. Di ba? So, pag mayroong love sa ginagawa natin, ay wala nang kompetisyon, kundi we complement. Hindi ba mag-asawa, they complement each other. Hindi ba? Hindi na yung mag-asawa, pareho sila eh. Boring naman yun. Di ba? Maboring, may madaldal, pero tahimik. So there should always be teamwork here. Yes. Pero more than teamwork, synergy. Yes. So talaga yung pati yung in terms of feeling. Yun ang mga ano. So ito mga inaasahan ko na, at ako very, very optimistic dahil nakita ko na buhay ang mga parishes dito. Buhay na very buhay. Active, very active. So siguro as bishop, definitely as the father, more of the encouraging ako, i-encourage ko ang mga pare. Mas magiging magaan, Archbishop. That's true. Totoo yan. If there is synergy, if there is complementary. Kang simbahan, kang mga padi, Archbishop, sinsiring man ang mga laiko. At may isa pa tayong malaking blessing dito sa ating pastoral ministry. Itong ating... Parokyano, parishioners. Hindi, itong ating Commission on Communication, Caceres. At saka CRC. Ang laking bagay ng media. Napapaabot natin sa kanila ang marahay na balita ng Panginoon.
napakaganda. Kudos kay Father Louie. Ay, Sa mga pag-iriba. Talagang si Padre Louie, pag tignan mo pala, makita mo na eh. Talagang man of the media. Yes. Ha? Talaga. Opo. Kaya mga tugang nahiling ta po na ang yaon digdi, bako sa na si Archbishop, bako sa na ang sarong padi, kundi yaon man ang satuyang miyembro kan simbahan ang mga laiko. Kung kaya may hiling ta ang pagtitinarabang tabangan ang paghiling kan Archbishop, kan laiko, kan mga padi. So hiling ta po na naaraman ta ang kabutan, ang paghiling, ang pag-isip ni Archbishop sa Archdiocese nin Cáceres. So pinagtungkusan niya, asin plano niyang tinutungkusan ang formasyon, ang evangelization, ang pagpakusog, kang pag-iribanan, asin espiritualidad kan mga padi, asin siring man ang social concern. Asin sa gabus ka ini, kaipuhan, sabi ni Archbishop, ang pagkamuot, ang love. Bakong compete, kundi complete. Kaya po mga tugang, mag-antabay po kamo para sa samuyang pagbabalik. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Center, PBN TV5 DZOK, Radio Veritas 98.3, and 24K Pawn Shop and Jewelry Store. Kumusta po, Bishop? Is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Decca Homes, and Goldprint Publishing House. Habemus Papam.
Mga tugang, inabot na po kita ning sarong oras sa satuyang kamustahan sa satuyang Arsobispo kan Arkidiocese kan Cáceres, si Archbishop Rolando J. Triatirona. Sana po sa masunod na simana, mag-iribanan giraray kita sa satuyang programang ini. Ako po si Tess Banyares Delfin. And gulpi po kitang mga nanodan kan sa iyang mga kalakawan, kung ano ang sa iyang mga nasa sa buot, and sa mga binisitang mga parokya. Ako man po si Adonis Aguilar Jr. Mga tugang, day po ni mangyayaring o magiging realidad ang programang ini kung mayo ang tabang kan sa tuyang mga sponsors. Kaya sa indo po, mga namumutan niya mong sponsors, salamat na maray na maging realidad ang programang ini. Siring man po ang pagkurumustahan na ini, ang kinumukumusta ta, bako sana si Archbishop, bako sana kami ang nakurumustahan. Ang mas mahalaga, maaraman mi man, urog na maaraman ni Archbishop, ang sa indong mga iniisip, minamate, ang sa indong bot na ipahayag sa satuyang simbahan dikti sa Cáceres. Kaya kamusta man po kamo. So, kung bot po nindo na asin mas maugma kami na ipahayag nindo ang mga bagay na iyan sa paagi ng text message. Kaya pwede po kamong mag-text sa 0919-911-1811. Ini po si Father Erwin Lasa. At katulad po ni Tess, ni Don, at ni Father Erwin, ako rin po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at nag-enjoy po talaga ako sa programang ito ng Kamusta Bishop at inaasahan ko po na makikita muli tayo next week. Katulad po ng ating binabanggit, ang pagkamustahan po natin, diyan natin na isasagawa ang malalim at mahalagang pag-ugnay natin bilang simbahan. Kaya po, kamusta sa inyong lahat and see you next week. Ang inyong pong obispong nagmamahal sa inyo, Bishop Archbishop Rolly Triatirona. Diyos mabulos. Mga tugang, inipuliwat ang programang Kumusta po, Bishop? Eto na naman, linggo na naman ng umaga. Meron na naman bagong mapapanood na programa. Siguradong bago to dito sa Kabikolan. Pagkat dito si Arsobispo mismo ang satin makikipagkwentuhan. Kumusta po, Bishop? Isang oras ng kwentuhan. Kumusta po, Bishop? May aral at meron ding tawanan. Halika't makipagkwentuhan ka na. Kumusta po, Bishop? Kumusta? Kumusta po, Bishop? Is presented to you by the Archdiocese of Cáceres, Cáceres Commission on Communications, Cáceres Renewal Center, PBN TV5 DZOK, Radio Veritas 98.3, and 24K Pawn Shop and Jewelry Store. Kumusta po, Bishop? Is also brought to you by Bob Marlin Restaurant, Decca Homes, and Goldprint Publishing House.